Magandang araw mga classmates. Kayo ba ay nag-iisip kung kailan mababago ang mahirap na estado ng buhay nyo ngayon? Alam ko naman na nakaka-stress minsan kapag talagang kulang ang panggastos natin sa bahay o kaya sa mga importanteng pagkakagastusan. Totoo din na matatanong mo na lang ang sarili mo kung kailan ka kaya aasenso o yayaman kagaya ng iba. Pero ang magandang balita dito mga classmates, lahat tayo ay malaki ang tsansa na yumaman o umasenso ng higit pa sa inaakala natin. Yun nga lang, may mga bagay tayong dapat baguhin para makamit natin ito. Hindi naman kasi pwedeng umasenso tayo kung pareho o dati lang ang ginagawa natin. Ibig sabihin, babaguhin natin ang habit natin para mabago ang resulta. At ang maganda pa dito mga classmates, ang subject natin ngayong araw na to ay kung ano ba ang mga bagay na maaari natin gawin para tayo ay yumaman o umasenso kahit ano pa ang edad natin. Maaari kasing maiisip ng iba na huli na ang lahat at matanda na siya para umasenso. Pero nagkakamali ka classmate. Sa totoo lang ay hindi pa huli ang lahat kahit may edad ka na. Hindi na ako magbibigay ng example mga classmates pero pwede kayo mag-search sa Google kung sino-sino ang mga naging bilyonaryo sa edad na 40 o 50 years old pataas. Anyway, pumunta na tayo sa ating topic ngayon mga classmates. Interesting ito at sana ay makakuha kayo ng idea dito. Ang unang paraan para yumaman o umasenso ay magplano ng pangarap. Tama mga classmates, simple lang, magplano. Pero ang pagpaplanong sinasabi ko dito ay isusulat mo ang gusto mong marating o kung ano ang pangarap mo. Kung halimbawa mga classmates na hindi ka magpe-fail at mangyayari ang lahat ng ayon sa gusto mo, ano ang gusto mong marating? Kung hindi maliwanag sa'yo kung ano ang gusto mo 10 years from now, huhulaan ko classmate, wala pang 100,000 pesos ang pera mo sa bank account mo. Maaaring sasabihin ng iba na may naipon na sila at may pera sila. Well, pwede mangyari yun. Yun ay dahil umaasa sila sa sweldo nila at kapag nagretiro na sila sa pagtatrabaho, sigurado ako na may problema din sila sa pera. Kung ikaw naman ay may trabaho ngayong classmate, advantage mo yan dahil madali kang makakapag-produce ng resources na kakailanganin mo para umasenso o yumaman. Pero hindi guaranteed na yayaman ka kung empleyado ka lang. Ang maganda mong gawin ngayon, may trabaho ka man o wala, ay magplano ng pangarap mo at gawin ito para umasenso. Sabi nga sa Bible, where there is no vision, people perish. Ano ang ibig sabihin mga classmates? Kailangan natin ng vision. Kailangan may nakikita tayo sa buhay natin. Kailangan alam natin kung saan tayo papunta dahil kung hindi, mawawala ng saysay ang buhay na hiram lang natin sa Diyos. Kung wala ka naman trabaho ngayon, basta isulat mo lang ang pangarap mo at magplano ka kung paano ka magkakapera. Madaming sideline dyan, gamitin mo lang ang talent mo classmate. Madami din tayong video dito sa ating channel kung ano magandang pagkakitaan. Panoorin mo lang yon after ng video natin na to para magkaroon ka ng idea at makapagsimula ka na sa pagpaplano mo. Ang ikalawa naman mga classmates ay gumawa ng 5 years money plan. Maaaring isipin nyo na masyadong matagal ang 5 years para ipunin ang pampuhunan nyo sa negosyo. Hindi matagal yun classmates, sapat lang ang ganong katagal na panahon bago ka magnegosyo. Alam nyo kung bakit mga classmates? Dahil kailangan mo pa mag-aaral sa naiisip mong negosyo kung ano man yan. Kung wala kang trabaho ngayong classmate, panahon na para gumawa ng paraan. Mag-buy and sell ka ng kahit ano, magtayo ka ng tindahan sa maliit na halaga. Magtinda ka ng kahit ano basta importante kumita ka at gagawin mo ito para sa pangarap mo. Huwag ka mag-iisip na hindi mo kaya, nagkakamali ka kung ganun ang iniisip mo. Basta simulan mo lang sa alam mo at sigurado ako na kapag nagamay mo na ang trabahong gagawin mo na kumikita ka na ay magtutuloy-tuloy na ito. Huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng iba na mahirap at hindi mo magagawa, nagkakamali sila. Pwede ka naman manghingi ng advice sa kanila pero huwag ka magpapadala sa conclusion nila na base sa iniisip nila at hindi sa iniisip mo. Take advice but not orders. At kapag kumikita ka na classmate, huwag ka magpapadala sa emosyon na pwede ka na gumastos ng ayon sa gusto mo. Kailangan ng disiplina dito. Kailangan mo sunod ang pinaplano mo para magtagumpay ito. Kung nakikita mo ang mga kasama mo sa trabaho na maluho sila at binibili ang mga bagay na gusto nila kahit hindi kailangan, ay huwag ka maiinggit. Hayaan mo lang sila dahil darating ka din sa punto na mabibili mo ang mga gusto mo. At ang ikatlo mga classmates ay aralin ang naiisip mo negosyo sa loob ng 5 years. Kung natatandaan nyo kanina mga classmates, sinabi ko na kailangan nyo aralin ang negosyong gusto nyo, di ba? Dito papasok yun mga classmates. Yung una ay alam mo na ang pangarap mo, naiplano mo na ito at naisulat mo na ang mga hakbang na kakailangan mo para magawa ito. Yung pangalawa ay mag-ipon ka ng 5 years para pampuhunan dito. At itong ikatlo mga classmates ay sasabayan mo ng pag-aaral ang negosyong pinaplano mo. Discipline at consistency ang kailangan dito sa pangatlo mga classmates. Kailangan mo mag-aaral at self-study lang ang gagawin mo dito. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi tinuturo sa eskwelahan ang pag-aaralan nyo dito.
Magbabasa ka classmate ng mga libro ng successful na tao na kagaya ng negosyo na gusto mo. Aaralin mo ang operation ng ganitong negosyo, ano ang possible risk ng negosyong ito at sa anong bagay ba posible malugi ang negosyong naiisip mo. Araw-araw classmate ay magbabasa ka at i-feed mo ang conscious mind mo para sa pangarap mo. 5 years mo itong gagawin kasabay ng pag-iipon mo. Magsiset ka ng minimum 1 hour ng pagbabasa araw-araw. Pwede mong gawin yun sa gabi o sa madaling araw, depende sa maluwag mong oras. At lahat ng babasahin mo ay nakabase sa pangarap mo at hindi kung ano-anong libro na walang kinalaman sa pangarap mo. Ayos ba yun mga classmates? May natututunan ba kayo sa pinag-aaralan natin ngayon mga classmates? Sana ay nakakapulot kayo ng ideya sa pinag-aaralan natin ngayon at sana ay nakakatulong ang video natin na to para maabot nyo ang pangarap nyo. Naniniwala kasi ako mga classmates na kaya naman talaga natin umasenso basta tama lang ang ginagawa natin. At kung nakakapagbigay ako ng value sa inyo ngayon mga classmates, habang nasa break time tayo ay pwede ba ako makahingi ng subscription sa inyo dito sa ating channel at pakifollow na din ang ating social media account. May Facebook at TikTok account na din tayo mga classmates, pakicheck na lang ang link sa ibaba. Okay, sige, balik na tayo sa ating klase ngayon. Ang ika-4 mga classmates ay i-assess ang sarili niyong performance every quarter. Oo mga classmates, tuwing ikatlong buwan o kung monthly ay mas maganda. Ano ba ang kahalagahan nito mga classmates? Kung kayo ay may naisulat ng plano, maganda na may milestone nito every quarter at may goal kayo dito. Halimbawa mga classmates, mag-iipon kayo ng 200 pesos per day, kailangan in 12 weeks ay may 14,400 pesos na kayo, assuming na 6 days lang kayo mag-iipon every week. Kung mag-a-assess kayo sa sarili nyong performance at napansin nyo na hindi nyo na-achieve ang 14,400 pesos na dapat ay meron na kayo in 12 weeks, may a-adjust nyo na ang sarili nyo at magagawa nyo ng bagong game plan para mahabol nyo ang negative nyo. Maaaring may panibagong sakripisyo kayong gagawin dito pero pansamantala lang ito hanggang sa mahabol nyo na ang negative nyo. Kung halimbawa naman na nagplano kayo magbabasa kayo ng 1 book per month, dapat ay na-achieve nyo ito. Kung sakali kasi nasa tingin nyo ay hindi nyo magagawang matapos ang isang libro sa isang buwan dahil madaming okasyon ng buwan na yon, kailangan ay magsipag o mag-overtime kayo sa pagbabasa sa gabi para mahabol nyo ang target nyo. Ganon talaga mga classmates, kailangan ng disiplina dito. Hindi pwede na dahil nahihirapan tayo ay papalitan na natin ang goal natin every month. Mali ang ganon mga classmates, we can change the plan but not the goal. Ang kailangan natin gawin ay magplano lang ulit kung sakaling may mga obstacle tayong dinadaanan pero mananatili pa din ang goal natin hanggang sa makamit natin ito. Ang ika-5 mga classmates ay iwasan ng mga bagay na hindi makakatulong sa pangarap mo. Isa ito sa mahirap gawin mga classmates. Kung ikaw ay mahilig makipag-bonding sa inuman o mahilig makapagkwento sa mga kaibigan mo, babaguhin mo na ito ngayong classmate. Bakit? Dahil wala ka naman mapapala sa mga kwentuhang iyon kung hindi naman na idea para sa pangarap mo. Saka ka na lang makipagkwentuhan sa kanila kapag na-achieve mo na ang goal mo. O kaya naman ay occasional na lang pakikipag-banding mo sa kanila. Mahirap kasi yung madalas ka makipagkwentuhan lang na sa halip ay nagagamit mo ang oras mo sa pag-improve ng skill mo, nagagamit mo lang sa mga bagay na walang connect sa pangarap mo. May tamang time para sa mga happenings mga classmates. Huwag mo sasayangin ang time mo dahil hindi mo na maibabalik ang oras na nawala mo o nasayang mo. Maging masipag lang tayo sa mga bagay na makakatulong sa atin para tayo ay masenso. Para saan pa nagplano tayo kung hindi naman din natin ito magagawa ng tama, di ba? At ang huli o ika-6 mga classmates ay bigyan ng break ang sarili at magpahinga din tuwing linggo. Tama mga classmates, hindi tayo magtatrabaho tuwing linggo. Para sa araw ng pamamahinga ito. Pwede ka naman magbasa kapag Sunday, pero huwag ka magtatrabaho para makapagpahinga ang katawan mo. Huwag mo din kakalimutan mag-attend sa church at magpasalamat sa Panginoon sa binibigay niyang lakas sa atin sa araw-araw. Manalangin tayo mga classmates. At kahit hindi kayo expert sa unang 5 pinag-aralan natin, kung hindi ka nagkukulang sa panalangin, sigurado ako classmate na mararating mo ang pangarap mo basta sinasamahan mo ito ng malupit na trabaho. Hindi pwedeng hingi lang tayo ng hingi kay Lord at pagkatapos ay hindi naman natin ginagawa ang part natin na magtrabaho. Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kailangan sinasamahan natin ito ng gawa para tayo ay magtagumpay. Ayos ba yun mga classmates? Nakapulot pa kayo ngayon ng idea sa mga pinag-aralan natin? Sana ay magamit natin ito ng tama at sigurado akong classmate na hindi pa huli ang lahat para tayo ay yumaman o masenso. Alam kong mahirap itong gawin pero wala namang madali. Mahirap ang maging mahirap at mahirap ang dadaanan bago yumaman. Mahirap ang walang sasakyan at mahirap din ang dadaanan para magkaroon ka ng magandang sasakyan. Mahirap din ang walang negosyo at mahirap ang kailangan mong daanan para magtagumpay ang gusto mong negosyo. Ibig sabihin mga classmates, lahat ng bagay ay mahirap. Mamimili lang tayo kung anong mahirap ang gusto natin.
O sige mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Madami pa naman tayong pag-aaralan dito sa ating channel ng iba't ibang klase ng negosyo na maaaring magpa-asenso sa atin. Basta huwag tayong susuko dahil kaya natin ito. Sige mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa ating next video.